Good day mga pa-Jaffers, this is International Master Jem Garcia and welcome back to our YouTube channel. So ngayon po patuloy tayo sa ating coverage sa Chessable Masters Champions Chess Tour at susubaybayan po natin yung journey ni Super Grandmaster Wesley So. So nandito na po tayo sa playoff stage, nasa knockoutan na tayo at ang unang makakalaban ni Super Grandmaster Wesley So ay si Super Grandmaster Vincent Keymer. So ito po ay isang upcoming Super GM and yan ang parang isa sa mga top junior players. Kasabayan niya si Super Grandmaster Pragi. So ayun, medyo mabigat ang kalaban ni Wesley. Tignan po natin anong nangyari sa laban nila. So dito black po si Wesley and white si Vincent Keymer. Ito po nag-start with C4. So English opening na mabilis na transpose sa Queen's Gambit, D5, D4, Knight F6. So nag-transpose sa Queen's Gambit, declined, and kinapture. So ito po yung exchange variation, pagka Bishop G5, C6, E3, nag-Bishop F5. Ayan, so ito po, actually, linya ko po ito with the white pieces. And naalala ko nung kabataan ko ito, nung tinuturo itong linyang ito, blunder daw kapag mag-Bishop F5, no? Kasi ang mangyayari po diyan, usually pa lang ginagawa Bishop E7 lang. Ayan. So Bishop E7, then siguro magde-develop, normal development lang. So makukuha dapat ng white itong long diagonal ng bishop. Ayan. Kasi kapag nag-Bishop F5, merong Queen F3. Yan daw ang pangontra dyan. No? Way back pa yan. Nung tinuturo sa akin kabataan yan, nung mga libro na nabasa ko. No? Kasi pagka Bishop G6, ang ending po dyan, doubled pawn. So basag ang pawn structure mo kagad, ganyan. Although ngayon po, dahil may mga modern engines na, okay na daw yan, nilalaro na yan ng mga super GMs kahit basag-basag ang pawn structure kasi hawak mo ang bishop pair. Tapos try mong mangyakap, ano? So ng king d2, knight d7, knight ge2, knight b6, and then pagka knight g3, ito yung magandang pag-handle ni Wesley dito sa posisyon, no? Nag h5. With the idea of h4, papaalisin yung knight. Ayan. So, nag-Bishop d3, normal development lang. h4, and then knight ge2. So, umatras. Bishop d6, and b3. So, kung mapapansin po natin, parehas very solid yung posisyon. Mapaputi, mapaitim, around equality lang. Ayan. So, a5, a4, bishop takes d3, king takes d3, and then ito na po yung magandang idea na nahanap ni Wesley na mapapansin natin kahit rapid lang itong laban nila, no? Ang ganda pa rin ng mga ideas, ang lalalim. Nag F5, pinush itong doubled pawns. Ayan, ano kayang idea niyan? Makikita po natin. Knight G1, Knight D7, pagka Knight F3, Knight F6, and ngayon, pagka Rook A F1, Knight E4, biglang ang lakas ng outpost nung Knight sa E4. So, ang lalim nun. Kasi nandito po nang galing, F5, paikot ng Knight, biglang ngayon naka-outpost. And yan po, hindi yan basta-bastang makakain, hindi yan mapapaalis. So, pag kinain mo, of course, may fork. Pangalawa po, kahit ialis mo muna itong Knight, no? Isipin nyo, ialis mo muna itong Knight, hindi rin pwedeng kainin yan kasi mauunat ang pawn structure. So, ang lakas po nung pressure na binibigay niyan sa gitna. Rook A F1 pala. Knight E4, King C2, King E7, and then ngayon pagka G3, nag H3. So, kumukuha lang ng space advantage dito sa king side. So, Knight G1, Bishop B4, pinipersa yung knight, na-capturein para umunat ang pawn structure, Knight GE2, and then Rook A C8. So mapapansin natin dito,
yung kalaban po ni Wesley parang nag-aantay-antay lang, no? Waiting lang siya kasi very solid yung posisyon niya, pero hindi naman po uubra yan pag ang kalaban mo mga super grandmasters. So hindi pwedeng antay-antay ka lang. Si Wesley may ginagawa na pong plano yan. So rook AC8, king B2, B6, and then paka knight B1 ng C5. So si Wesley, since nag-aantay lang yung kalaban, si Wesley susugod na. Ayan. So F3. And ngayon, pinasok yung knight, knight D2. Ang lakas po ng knight dito, sobra. Hindi pwedeng capturein. Pag kinapture, kakapturein. Ito pong pawn sa E3 under attack, mahirap pong depensahan. And of course, pag bumaksak yan, baka bumaksak pati yung D4. So tingnan natin ang engine lines. Ano ang suggestion ng engine dito? Lamang na. So halimbawa, mag knight F4. Pwede sigurong kainin lang to eh. King D6 lang. King D6 lang. Dinipensahan lang. Ito po, hindi na madepensahan. Grabe. Ang hirap na pala ng posisyon na yun. Ayan. So, ituloy natin. So, hindi po pwedeng capturein. So, nag-rook F2. King D6. Depensa lang muna sa mga pawn. Talagang inaantay ni Wesley na capturein, no? Knight EC3. And ngayon, pagka-capture, Knight B5 check. King D7, mapapansin nyo po unti-unting umaangat ang graph in favor of black kasi itong pawn sa E3 medyo weak, so baka pwedeng pilahan po yan mamaya, no? So pagkakain, rook H E8. Ang maganda po dito, take note nyo, no? Kahit maraming isolated pawns ang black, hindi na po siya madaling targetin. So paano mo ma-atake itong pawn gamit yung rook? Parang na-block siya ng mga pawns ng white. Pati ito, hindi rin basta-basta ang pwedeng atakihin. Ayan, so nag-rook E2, C4, rook D1, C takes B3. C takes B3. Balik lang po natin, pag kumapture ang white, rook takes C4, ito pong pawn sa A4 malamang babaksak pagka-atras ng bishop. So dito nag-rook D1 lang. Pinabayaan na si Wesley ang kumain, CB3, rook D3, and ito po yung malakas na move nakita ni Wesley with F4. So papasok at papasok ang mga rook ni Wesley. So of course hindi po pwedeng capturein ng E takes. Pakita ko lang paano kapag nag G takes. Ano ang gagawin ng black? Rook G8 and then dito po papasok. Check and then haharangan ng ganun. Ang lakas nun. Parang game over na yun . So halimbawa pag kumain, pwedeng chumek. Pagka nag king B2, aatrasan sa pull ang rook. Game over. So kain, push. Ayan. So ibalik po natin. Hindi po ganyan ang nangyari. Pinakain na lang ni Vincent Keimer yung pawn sa G3. So rook takes B3, Fg3, Hg3, ang drawback naman nagkaroon ng pass pawn sa queen side. So sa king side. Rook G8, G4, F5, talagang gusto ni Wesley pumasok yung rook. Gf5, rook G1 check, nakapasok na ang rook. Rook G2, and then pagka rook B2, rook CB8 lang, ito pong pawn hindi na mapigil. So pagka king B3, rook E2, rook E2, and then rook G2, dito po resign si Vincent Keimer. Ayan. Kasi wala na magawa, no? Na-trap yung rook. Pag kumain, ka-capture lang and mag-queen. Pag umatras naman, of course, nandun nakaabang yung bishop. So ayan, nakapasok si Wesley sa next stage ng tournament. And actually, meron pa siyang tinalong isang Super Grandmaster, si Super Grandmaster Sam Sevian. Pero hindi na po natin titignan yon. Ipapakita ko na lang yung naging score nila ni Vincent Keimer. So ayan po, nakapasok si Wesley sa next stage. 1.5, 0.5 in favor of Wesley. So, unfortunately, dun po sa next stage, sa quarterfinals, ang nakuhang pairing ni Wesley ay si Super Grandmaster
Magnus Carlsen. Natapatan tayo ng super lakas. So, ano po yan? Winners Bracket Quarterfinals. So, base dito sa website ng chess.com, no, kung Winners Brackets Quarterfinals po yan, meron pa naman sigurong losers bracket pagka natalo si Wesley. Pero aabangan po natin mamayang gabi yan or around madaling araw po yan eh. So alam ko mga 2 AM in the morning. So aabangan natin kung sino mananalo. Magnus Carlsen versus Wesley, nagtapat kagad sa quarterfinals. So parang medyo malas sa pairing ng konti. So kung makikita natin yung mga ibang naglalaban sa quarterfinals, Feduseyev versus Firouzja, Nepo versus Martinez, Vachier-Lagrave versus Lazovic. So, mabigat ang kalaban ni Wesley, sa kanya napunta ang Big Boss. So, yan po ang ating video for today. Hopefully, na-enjoy nyo po itong video na ito. At kung na-enjoy nyo, please like this video and subscribe to our YouTube channel. This is International Master Jem Garcia. See you again next video. Bye-bye.